Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi Love, 11:01 at syempre oras na para isang tabi muna natin ang ating biyahe for tonight na biyaheng mas matindi pa sa feeling ng niloko. Kasi nga naman magbibigay daan tayo sa ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Mahaba-haba ulito, nobela. Huwag kayo nasasanay nobela sinisend nyo sa akin. Ang dami! Wag nobela, guys. Iklian nyo lang. O, diba? I-fast forward nyo lahat. So, eto na nga po ang biyahe ni LV. Good day po sa'yo, DJ Lala. Ako si LV, 48 years old, OFW mula sa Hong Kong. Ihihingi ko po sana ng advice ang anak ko po. May anak po ako, 4. Iniwan ko po sila sa ama nila mula nung nag-abroad ako. Never ko silang pinabayaan. Napatapos ko na yung dalawa ng college, kung ano pong course at school ang gusto nilang mag-aral na ibigay ko. Nasa poder po sila ng ama nila mula nang nag-abroad ako. Nasa edad 8 years old po yung youngest ko nung iniwan ko sila para mag-abroad. Wala po akong naging problema sa iba ko pong anak. Pero ito pong youngest na babae, ito ang naging problema ko. Nababarkada siya sa Manila noong teenager hanggang na-rape po siya sa edad na 14 years old. Pinainom po siya ng pampatulog kaya naghahasa. Nakwento ko na to pero para makahingi ng advice sa inyo, ayan. Kasi ganun na lang katigas ang ulo niya dahil nga na-trauma siya sa nangyari sa kanya. Nung may nangyari sa kanya, pinauwi ko siya sa probinsya kasama ang parents ko. Nagpatuloy siya sa pag-aaral doon hanggang last year, nabuntis po siya. Pero 20 na siya ngayon. Nabuntis siya sa edad na 20 doon sa probinsya namin. Pinatira ko siya sa tatay ng anak niya pero 1 week lang gusto nang umalis at hinayaan ko naman siyang mag-boarding house doon sa probinsya namin dahil ayaw na daw umuwi sa bahay ng nanay ko dahil takot nga dahil buntis siya. Kaya napagdesisyonan ko nang pabalikin na siya ng Maynila para makasama niya yung mga kapatid niya at dad niya. Kaso, daddy nila may ibang asawa na din at may mga anak na din. Dahil masikip sila, kinuhanan ko siya ng apartment pero dun din sa tabi ng dad nila para kasama niya yung mga ate niya. Lahat naman ng tulong ibinigay ko, lahat ng gusto niya. Mula bata siya, kung kaya, ibinibigay ko sa kanya. Kahit nitong nabuntis, di ko siya pinagalitan. Lahat ng needs niya binibigay ko kasi ang tatay ng anak niya nag-aaral pa. Minsan lang makapagbigay. Sa private hospital ko pinaanak, lahat ng gastos ako na yung kumuha. Kasi yung dating asawa ko, food and shelter lang naman yung naibibigay niya sa mga anak namin. Mulat sa pool. So akin lahat, hindi ko siya pinabayaan. Nasobrahan daw yan sa spoiled ko. Mula noon hanggang ngayon, kapag di ko agad nabibigay yung gusto niya, ibablock niya ako agad sa FB. Kaya lagi niya ako napapaiyak. Pero nito lang halos isang nang pero nito lang halos di na kami nag-uusap kasi last usap namin nagmakaawa ko na kung tratuhin niya ako ng ganon para matanda na siya, lumayo na lang siya sa akin. Di ko na kasi alam talaga kung anong gagawin ko. Thank you po, pasensya na po ang haba ng sulat ko. Hindi mahaba. Ikli nga eh. Pero LV, pinapatawa lang kita, no? Kasi I know how heavy it is for you itong pinagdadaanan mo. Pero LV, this is what I wanna tell you. First of all, I'm so sorry. I'm so sorry that you have to go through that. I'm so sorry that after all your sacrifices, you have to experience that from the person na naging dahilan kung bakit ka nagpa-ibang bansa. O diba? Kung bakit ka nagtrabaho sa ibang bansa. I know that you have tried everything in your power para i-provide sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Dahil nga dun sa nangyari sa kanya, I know it's traumatic para sa kanya, and I think you have also considered yung counseling for her kasi she was on a very young age nung na-experience niya yung traumatic incident na yun eh. So I'm so sure iba yung naging impact nun sa kanya. I hope you have considered counseling for her. If not yet, please consider. O diba? Kasi sometimes even if ibigay natin sa kanila the best
care we can possibly give them as a mother. Though I am not a mother, I am a child. Pero I know kasi na kahit na ibigay mo yung the best that you can to a person, kung hindi yun yung tamang care na kailangan niya, walang magiging impact sa kanya. So I think yung bata needs counseling even in this age na 20 na siya, lalong-lalo na ngayon kasi my love, meron siyang meron siyang anak na. So itong trauma na to, if hindi pa siya past this, if hindi pa siya emotionally okay with it, if hindi pa siya mentally prepared for it, baka hindi niya mabigay yung 100% of her capacity and ability as a mother to provide para sa anak niya. O diba? Kasi this time around, you are not only thinking about her, you are also thinking of the young one. O diba? The young innocent one na ang magiging role model, ang magiging someone to look up to ay yung anak mo. And hearing from your words or basing from your sulat, you are not that confident that your daughter is ready na to be a mom. Ikaw mismo hindi ka confident na itong anak mo ay mature enough na mentally to be a mom. So, if you can consider a counseling for your child, I think you can afford it, please do. Ito na yung kumbaga last stretch mo ng tulong sa kanya if papayag siya, if she will allow it to happen para naman to sa kanya. Pero my love, ikaw bilang nanay, ikaw bilang LV, nanay ng anak mo, please do not be disheartened. Please do not think na meron kang pagkukulang bilang nanay. Please do not ever think na you haven't done enough to save your kid from whatever it is na nararanasan niya ngayon. You've done everything in your power to save her. You've done everything in your capacity and capability to provide for her. Hindi ka nagkulang. Hindi din siya nagkulang. Sabi nga natin, 'di ba? Sometimes enough yung effort. It's just that the situation is too hard. I think what you need to do is give her time. Give her time to grow up. Give her time to be responsible. Give her time na puwersahin siya ng buhay to mature. Puwersahin siya ng life to be old enough to learn the consequences of her actions. Kasi kapag alam ng tao na laging may nakasalo, alam ng tao na laging may nandyan para mag-correct ng mistakes niya or sumalo sa kanya whenever she does commit mistakes, nagiging careless siya sa mga decisions niya. Nagiging careless siya sa magiging outcome ng lahat ng mga pinaggagawa niya. Pero kapag napuwersa siya ng buhay na walang sasalo sa kanya, wala siyang ibang mapupuntahan kung hindi yung sarili niya, wala siyang ibang desisyon na kailangang panghawakan kung hindi yung sariling desisyon niya, then maybe, just maybe, she can be a mature person or she can mature. Not for herself, but for her child. Kasi yun na yung yun na yung phase na kailangan natin ma-reach now, LV. She needs to mature for the child, not for herself already. I'm not saying na wala na siyang kinabukasan kasi meron pa rin naman. But right now, there is a pressing matter that needs her tending even more than her own development. Which is yung batang aasa sa kanya. Which is yung bata na kailangan niyang gabayan. Mula pagiging sanggol up until that moment na yung batang yon kahit papaano ay kaya niya nang turuang tumayo sa sarili niyang paa. Or hanggat yung batang yon ay hindi pa nagkakaroon talaga ng isang buong pamilya sa ilalim ng iisang bubong. You need to somehow force your daughter to be old enough. And sometimes, the process is very, very, sabihin na natin, tricky. Kasi in order to do that, you have to do nothing. Hindi ka dapat gumalaw. Hindi ka dapat kumilos. Kailangan mong makita muna siyang tumayo sa sarili niyang paa. Kailangan mo munang makita niya kung paano mamuhay nang siya ang nagdedesisyon para sa sarili niya. Kailangan mo siyang makita na kayanin yung buhay on her own nang hindi ka sumasalo. I'm not saying talikuran mo yung anak mo. I'm not saying that, my love. Kasi I know you won't. Nanay ka eh.
All I'm saying is, kailangan mo siyang hayaang magkamali on her own. Kailangan mo siyang hayaan madiscover ang life on her own. I know you want to give her the best future you can probably provide for her, but you've done that. Ginawa mo yan, my love. But the choice will always be hers. Nasa kanya yung last say. Ikaw na nagsabi, you've spoiled this girl. You've spoiled her. So it's about time for you to set her free and teach her how to fly. And the only way to do it is yung hindi mo ibibigay sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Give her what she needs, not what she wants. Kasi that's how you teach. Ganun dapat magturo, my love eh. Sa totoo lang, Ma'am LV, sobrang swerte ng anak mo sa'yo. Sobrang swerte ng anak mo sa'yo. For having a mom like you, she is so lucky. Na pinoprovide ng nanay niya lahat ng pangangailangan niya. Ako, I have to grow old. I have to grow up fast. After high school, nagpahinga ako for a year because we don't have the breads to send myself through college. I have to scour the net to find a state university na pwede kong pasukan na sobrang liit ng tuition fee, and then I found my school. And then, dun sa school na yon, lahat ng way para makatipid ginawa ko. From scholarship to whatever it is, hanggang sa nagtrabaho pa ako while studying. Kasi gusto kong makatapos. I did everything. I'm not saying na my mom has nothing to do with it. My parents doesn't have anything to do with it. They have. It's just that alam kong kapos. So they need my help. So kinailangan kong kumilos para ako din mismo ang makinabang sa pagtatapusan ko. And my lifetime will never be enough to give it back to them, lahat ng sacrifices na ginawa nila for me. So, ang swerte ng anak mo, kasi you are not asking for anything in return. You just want them to be okay. But my love, it's about time for you to set them free. It's about time for you to let them fly. Let them soar. Guide them, but do not baby them. Teach them, but don't always be there for them. Yung kada talisod, nakasusun ka agad, nakaabang agad yung kamay mo, wag. Hayaan mo siyang magkamali. Kasi she grew old. Hindi nga grew up eh. She grew old ng stubborn eh. Naging stubborn siya. Hindi siya naging thankful, hindi siya naging appreciative, hindi siya nagkaroon ng ibang perspective in life. Naging stubborn lang siya. Gusto niya kung ano yung gusto niya, makukuha niya. And you cannot blame all of that dun sa nangyari sa kanya. Though I understand it's very traumatic and it's very unfair for her na nangyari yun sa kanya. But she needs to get past that. Kailangan niya makaalpas dyan. Hindi pwedeng lahat ng mangyayari in the future i-blame natin sa one chapter of her life that we want her to forget. We need to teach her how to grow up. We need to teach her how to be an adult. We need to teach her how to be a mother. And only you can do that. If I'm not mistaken, Ma'am LV, ang nanay nagga-guide up to a certain age. Pero kapag na-reach na yun ng bata, hinahayaan na ng nanay na magkamali yung anak niya. Why? Kasi nagiging confident na siya. Na tinuruan kita ng tama. Binalaki kita ng tama. Hindi ako nagkulang ng pangaral, hindi ako nagkulang ng pagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. I let you commit mistakes. I'll help you kapag dumating ka sa akin, kapag lumapit ka sa akin, pero not every single time. Kasi LV won't always be around. Hindi ka laging nandyan. You have to be in this earth knowing na if ever that time comes, I'm not saying knock on door, knock on wood, knock on everything else, pero alam naman natin yan eh, it's inevitable. When the time comes that you have to leave, hindi heavy yung heart mong aalis kasi alam mo na kaya ng mga anak mo. Naintindihan mo ko, LV? All I'm saying is, right now, kailangan mo siyang tikisin hanggang sa dumating siya sa realization point. If you want to connect with her, use your other kids. Use the ates.
O, di ba? Gamitin mo yung iba mong mga anak, yung matitino. Sabihin mo sa kanila, o, guide nyo lang andito lang ako. Pero tatahimik muna ako. Hindi lahat ng hihingin niya ipoprovide ko muna, titigdan ko muna siya kasi kailangan niya ng mag-mature. Tulungan nyo siya. Magtulong-tulungan kayong magkakapatid. Andito lang naman ako. Pero hindi ako laging sususon sa pangangailangan niya kasi kung hindi siya matututo. Naintindihan mo ako, my love? You have to delegate. Your kids are old enough to think for themselves. Kinakaya na nga nila gumawa ng sariling anak eh. 'Di ba? Wag natin sila i-baby. They are not babies for the rest of their lives. I know that you will always be their mother and a mother will always be a mother. Pero there are certain limitations. Kapag ang anak mo ay nagkaroon na ng sariling pamilya, kapag ang anak mo ay nagtry na bumuo ng sarili niyang buhay, you have to loosen up your grip. Kailangan mo siyang pakawalan. You need to let her do her thing to live her life. Naintindihan mo ko, LV? And you? Kapag tapos ka na sa lahat ng mga responsibilidad mo, please come back. Enjoy being a mother. Enjoy being a grandmother. Do not live the rest of your lives apart from your kids. Kasi that will be your greatest regret. Not going home when you can. Okay? So sana po Miss LV, nakatulong ako sa iyo, 'di ba? Sana nakaalwal ako sa nararamdaman mo, and please know that my Facebook page will always be open if you need someone to talk to, okay?